Yechen, tumba mo itong sahig. Dinuraan mo ba to? O 3 taon ka nang hindi kumain, kaya wala kang lakas. Hindi mo pa rin malinis ang sahig. Bakit ka pa pinapakain dito? Anong silbi mo? Ma, 3 beses ko nang nilinis to, kanina lang po, kayo. Aba, ang tapang mong sumagot sa akin. Sinong tinatawag mong ma? Sinong ma? Palamunin ka, hindi mo karapatang tawagin akong ma. Kinsue, nasa kaldero ang almusal mo, huwag mong kalimutang kumain. Ma, tama na yan. Nasira ang cash flow ng kumpanya. Wala akong para sa laman yung dalawa. Anak, dahil sa malas na to sa ating bahay, kaya nagkakamalas-malasin tayo. Nag-anong pa si Ginong Zhao tungkol sa'yo. Pero unang dapat na lalaki, 1 bilyon lang, pamigay na pamigay. Ma, hindi na naman ko. Huwag na. Hindi ako papayad. Pasensya na, pupunta na ako sa opisina. Matandang Lim, iniligtas mo ang buhay ko. Ipinangako ko ang 3 taong kasaganaan. Ngayon, 3 araw na lang. Oras na para magbago ang lungsod. Tatlong araw. 3 araw na lang ang hinihintay. Sa loob ng 3 taong ito, sobrang tiniis ko na. Ay, sorry bayaw. Nadulas ang kamay ko. Ang mahal kasi nito. Mga palamuning tulad mo, hindi naman nakakaamoy ng ganyan. Pumunta ka sa kusina at pulutin mo ang mga buto. Haoran, huwag mo nang patulan ang mga taong mababa ang uri. Nakakahiya sa ating klase. TSK, Yechen, umuwi ka na sa kusina. Doon ka kumain ng tira-tira. Kunin mo ang mga recent investment focus ng Grupo Prosperidad. Tigilan mo na ang pagkain, binawi ng bangko ang credit line natin. Na-reject ang investment proposal natin mula sa Grupo Prosperidad. Tinukoy si Lin Kingsu. Ngayon din, Miss Lily, pakiusap. Tulungan mo akong makausap kay Boss Su. Boss Lim, huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat dito. Puno na ang schedule ni Boss Su ngayon. Pangmayayaman lang na bilyonaryo ang kanyang mga appointment. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Miss, umalis ka na. Huwag mo kaming pilitin na palayasin ka. Perenye, ano nang bibilhin mo? Bumili ka ng magandang karne, baka sakaling tumahimik ang bibig niya. Ito na lang, Kuya Zhang. Hiwaan mo ng giniling. Wala kasi sa sarili ang gana ni King Chue. Sech, Pair, Dragolord, ayos na lahat sa grupo Prosperidad. nakaluhod si Subancheng sa opisina. Yung kontratang 1 bilyon, handa na siyang pirmahan anumang oras. Sabihin mo kay Subancheng, ituloy ang orihinal na plano. Ang kontratang ito, diretso kay Lin King Chue ang pangalan. Tandaan mo, Huwag ibunyag ang pagkatao ko. Kinsue, wala ka na pag-asa, ano? Kinsue, anong pinagmamatigas mo? Bukas na bukas, babagsak na ang Lim Pharmaceuticals. Basta. hiwalayan mo lang ang walang kwentang si Yechen. ₱30 milyong. Bukas na bukas darating na ang pondo. Ma. Puso at dugo ng lolo ko ang Lim Pharmaceuticals. Hindi ko ito ipagpapalit sa katawan ko. Kinsoy, huwag kang magpakapalag. Kapag kasama mo ang palpak na yon, mamamalimos ka lang. Walang silbi. Nasusunod na ang bahay, gago. Naghahanda ka pa ng tubig panghugas ng paa? Lumabas kay Sumunod ka sa isang walang kwenta. Magpapalimos ka lang. Walang silbi. Nasusunog na ang bahay namin. Naguhugas ka pa ng paa. Umalis ka na. Pasensya na, ma. Lilinisan ko po ito kagad. Basura ka, Lin King Chue. Huling hiling, 1 gabi lang. Bukas, 8:08 ng umaga. Dalhin ang divorce papers sa Prosperidad Hotel. O kaya, tuluyang mawawala sa mapa ang Lim Pharmaceuticals.
Sayang, King Chue. Tango ka lang ngayon, agad-agad kong ibabahagi sa'yo ang konting kita. Ano, payag ka? Kaibigan sa media, batay sa desisyon ng pamunuan. Ang Grupo Prosperidad. Partner sa 10 bilyong proyektong estratehiya sa gamot ay ang Lim Pharmaceuticals. At ang proyektong ito, kailangang lagdaan mismo ni GNG, Lin Qingzui. Pa ito'y maging epektibo. Boss Su, hindi naman karapat-dapat ang Lim Pharmaceuticals. Sino ang tumutulong sa akin? GNG, Lim, huwag na po kayong magtanong. May kumausap sa mga nasa taas namin. Kahit buong lungsod ning pa ang pagsama-samahin. Hindi kayang suwayin. Lagdaan na po ninyo. Yechen, sabihin mo sa akin ang totoo kaninang umaga. Tumawag ka ba talaga? Ikaw ba ang dahilan kung bakit nakuha ang kontrata ng prosperidad? Mahal, 2 araw nang walang load ang sira kong cellphone na ito. At saka, yung may-ari ng prosperidad. Ni hindi ko alam kung saan ang pintuan nila. Tama ka. Naloloko na ako. Mamayang gabi sa cocktail party. Magpalit ka ng damit. Tulungan mo akong umiwas sa painom. CJ, Ang galing mo talaga, King Chue. Pati si Ginoong Su. Napasang-ayon mo sa'yo, kaya nabago ang dial. Nakasira ka sa dati namin pakikipagtulungan sa angkan ng Zhao. Zautay, magpakatao ka. Yun ay, normal na desisyon sa negosyo ng Grupo Prosperidad. Uminom ka lang ng basong ito, lumuhod at humingi ng tawad. Tapos na ang usapan. Kung hindi, maghanda ka na sa pagkabangkarote. sinabi niya ayaw niyang uminom. Ikaw pala. Huwag kang makialam. Narito na ang boss Su ng Grupo Prosperidad. Narinig ko, may gustong pilitin uminom si Bibi. Lim? Bosu, malaking pagkakamali. Pagkaibigan lang kaming. Zhao Te. Kahit ang tatay mong si Zhao Debiao sa harap ko. Nagmamakaawa. Sino ka ba? Boss Lin, pesensya. Kanina sa labas. Nakita ko si Gia nagpupunas ng sahig. Nag-usap lang kami. Putulin na ng Grupo Prosperidad ang pakikipagtulungan sa angkan ng Zhao. Boss Lin, sa susunod, isasama ko kayo ni Ji Satsa. Paalam. Nababaliw ka ba? Bakit ka sumingit? Anong nagawa mo kundi matanggap ang sampal? Kung hindi dumating si Boss Su, baka patayin ka na niya. King Su. Hindi ako takot sa kanya. Kaya kitang protektahan. Walang makakapinsala sa'yo. Protektahan ako. Gamit ang mukha mo para sumalo ng sampal. Ni sarili mo nga, hindi mo maprotektahan. Paano mo ako poprotektahan? Alamin ang lahat ng koneksyon ng angkan ng Zhao. Gusto kong mawala ang suporta nito. Dapat malaglag ang lahat sa loob ng 3 araw. Dragon Lord, huwag magalit. Gagawin ko agad. 3 araw? Masyadong matagal. Bago lumubog ang araw bukas, sisiguraduhin kong mawasak ang angkan ng Zhao. Hindi. 3 araw. Gusto kong unti-unti niyang maranasan ang kawalan ng pag-asa. Gusto kong lumuhod siya at magmakaawa sa King. Boss Zhao, 10 minutong nakalipas. Nabuwag ang partnership. Bumagsak ang stock price. Nahinto na ang pagbebenta. Dagdagan ang pressure sa angkan ng ang Lim Pharmaceuticals. May order mula sa Grupo Prosperidad. Siguradong may advance. Pilitin ang maputang inang yan. Naisuko si Lim Qingzui at ang kontrol sa pondo. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya nila. Qingzui, nababaliw na ang angkan ng Zhao. Magmakaawa ka na kay Ginoong Zhao. Humingi ka ng tawad. Lin Qingzui. Bukas, kailangan mong hiwalayan siya. Mandidiri ang angkan ng Zhao, wala tayong magagawa.
Bukas, magpupulong ang buong angkan. Tatlong taon na. Lolo. Ang pangako kong pagtitiis hanggang dito na lang. Lin Qingzue, huwag kang magpakasanto diyan. Sa Grupo Prosperidad, 1 bilyong pisong kontrata. Bakit sa'yo biglang ibinigay? Kumakalat na sa buong lungsod. Dahil sa maruming pakikipagrelasyon, nakipag-ugnayan ka kay Subancheng. Pinagpalit mo ang sarili mo para sa kontrata. Mukha kang matinong presidente. Pero sa likod, pokpok ka lang. King Chul, mas mabuti pang pakasalan mo si Ginoong Zhao. Para mailigtas ang angkan ng Lim, handa kong pakasalan ka. At may liligtas nito ang angkan ng Lim. Ako. Qingzue, kung papayag ka lang, ako ang sasagot sa lahat ng utang ng angkan ng Lim. Palamunin, nagwawalis ka pa rin? Masaya ako ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod at dumaan sa hita ko. Tawagin mo akong lolo ng 3 bises. Papayagan kitang maglinis. Zhao Tai. May 10 segundo ka pa para tumakas. Hahaha. Aray, siraan nyo ang gago na to. Ano ba? Naghahanap ka ng away? Palamunin ka lang, may lakas ng loob manggulpi. Bosu, si Subancheng po ng lungsod ning. Maligayang pagbabalik, Dragon Lord. Naway maghari kayo magpakailanman. Subancheng, 3 segundo kang huli. Kasalanan ko po, Dragon Lord. Parusahan ninyo ako. Huwag mo nang ipakita sa akin ang basurang yan. Sa loob ng kalahating oras, mawawala na ang angkan ng Zhao. Tumayo ka. Usap tayo bukas sa bahay ng mga Su. Ngayon, mali lang ang pinuntahan mo. Sabi na nga ba, paano magiging importanteng tao ang gago na to? Bosu, patingin ka na sa mata mo. Mukhang malabo na. Naku, halos mamatay ako sa takot. Yan ang asawa niyang tumira sa kanya sa loob ng 3 taon. Pero kanina lang, yung pagtingin ni Echen, parang wala siyang pakialam sa mundo. Hindi yan pwedeng gawin ng isang taong sunod-sunuran lang. Yechen, tingnan mo ako. Taong tulad ni Subancheng. Magkakamali ba yan? Yung sampal kanina. At yung mga bodyguard. Sino ka talaga? Mahal, nagkamali lang talaga siya. Baka dahil mukha akong ordinaryo. Akala niya ako ang guro niya. Yung mga bodyguard naman, nag-ensayo ako ng konting self-defense. Nadulas lang talaga sila. Isekretong lockdown sa buong lungsod. Ayaw mabunyag ng Dragon Lord. Sinumang magtapat ng kahit katiting, walang awa. Yechen, Magtapat ka ng totoo. Yung pagluhod kahapon ni Subancheng, talaga bang nagkamali lang ng pagkakilala? Ang jet kili na to, halagang 30 milyon man lang. Personal na ipinadala ni Subancheng. Direkta kay Ginoong. ma, di ba sinabi ko na? Pareho lang ang apelyido ng guro ni Bosu. Siguro gusto niyang gamitin ako para maipasa tong regalong ito. Sa matandang yon, di magandang kunin ang perang galing sa masama. Katarantaduhan. Pag dumating sa pinto, sa angkan ng Lim na yan, anong matanda, bata, sa lungsod ning, sinong may lakas ng loob tumanggi sa regalo ni Subancheng? Tang ina, wala kang silbi.
Gusto mo pang hadlangan ang pagkakataon kong yumaman. Ma, yayaman tayo. Paunang bayad lang to. Hindi ito para sa angkan ng Lim. Ma, makinig ka sa akin. Ibalik niyo ng buo. Kung hindi, ang galit ni Subancheng. Di niyo kakayanin. Layas, di mo naiintindihan to. Gago ka. Kung magsasalita ka pa, mamaya sa kalsada na tayo matutulog. Haoran, ilagay mo agad yan sa safety deposit box. Hoy, Subancheng, sobra na ang pagbibigay mo. Kunin mo na ang karapatan sa paghawak ng Jade Killing. Huwag mabulag ang angkan ng Lim sa maruming bagay na yan. Kasalanan ko po. Nais ko lang po ipakita ang paggalang. Bosu, malapit nang mawala ang matanda. Ano? Bilisan mo. Kunin mo ang Dragon Lord. Malapit nang mawala ang lolo. Bosu, ihanda mo na ang mga huling handog. Ang matanda, organ failure na. Kahit si Huatuo, wala nang magagawa. Umalis kayo. Lumabas kayong lahat. Mga gago kayo. Dragon Lord, pakiusap, tingnan ang katapatan ko sa inyo sa loob ng maraming taon. Iligtas ninyo ang aking ama. Kung maililigtas ninyo siya, ang buhay ko ay sa inyo na. Tumayo ka. Kung hindi dahil sa tunay na katapatan ng matanda noon. Kahit mamatay ka sa pagluhod, wala rin. Paano ito nangyari? Nawala na ba ang tayi acupuncture? Kapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa timog distrito ng lungsod. Nagkakahalaga ng 500 milyon. Mangyaring tanggapin, Dragon Lord. Ito lamang ay maliit na pagpapakita ng aking pagpapahalaga. Ang lupang iyan regalo ko na kay King Sui. Kung malalaman niyang galing ito sa akin, alam mo na ang sasabihin. Yechen, iligtas mo ang kumpanya. Pinutol na lahat ang supply ng mga halamang gamot natin. King Chue, huwag ka nang lumaban. Naglabas ng utos ang Chanyao Group sa buong bansa. Sino magbibenta sa atin kahit isang dahon ng halaman? Pumunta ka ngayon kay Zhao Tai at magpakumbaba ka. Makipagkain ka sa kanya, baka mailigtas pa ang Lim Pharmaceuticals. Hindi. Hinding-hindi. Mas gugustuhin ko pang mabangkarote ang angkan ng Lim. Kaysa lumuhod sa isang hayop na tulad niya. Ako si Kang Long. Sabihin sa Drop King ng Timog Kanluran, ginseng king ng Hilagang Silangan at Jiangnan Herbal Hall. Sa loob ng 3 oras, lahat ng hilaw na materyales na kailangan ng Lim Pharmaceuticals. Padalhan agad sa lungsod ni. Naunawaan. 100 eroplano at 1,000 tren, nakahanda na. King Sui, maagang na malengke. Sakto, nakasalubong ko yung mga nagde-deliver. Daan lang daw. Yechen, tingnan mo ang mga mata ko. Mga supply ng gamot, nagpadala agad kahit gabi.
Ang Southwest Medicine King mismo ang nagpadala ng pahintulot. Hindi to basta-basta nabibili ng pera. Huwag mo na akong itago. Sino ka talaga? Kinsue, nag-isip ka ng masyado. Noong nagtatrabaho pa ako sa abroad, nakasagip ako ng isang malaking taguan sa logistics. May utang na buhay siya sa akin. Hinindi ko lahat ng koneksyon niya. Heto, resibo. Lahat ayos sa proseso. Isang kaibigan sa logistics lang. Kahit gaano pa kalaki ang negosyo niya. Paano niya mapapayuko ang Medicine King? Sa panahon ngayon, yung mga nasa international logistics. Malawak ang koneksyon, pareho sa legal at sa iba pa. Mahal. Huwag ka nang mag-overthink. Kuhanin mo na ang mga gamot. Nakatingin ang mga empleyado. Kailangan na ng kumpanya. Ang mga yan para makapatrabaho na. Naku, Yechen. Yan pala ang kakayahan mo. Nakakabilib. Dati, di ko nakita. Halika. Kumain ka pa, para lumakas. Nga, bayaw. Lahat ng pagkakamali ko noon, patawad. Inuman natin to. Kung may ganyan kang kaibigan na napakalakas sa logistics, pakilala mo naman ako sa kanya minsan. Ha? Hindi na kailangan. Kakaiba ang ugali ng kaibigan kong yon. Ayaw niya ng bisita. Dragon Lord, si Zhao Dibiao ay nakaluhod sa labas sa malakas na ulan. Nang 3 oras, humihingi siya ng pagkakataong makausap ka. Ay, Boss Zhao, anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Ang kanang Lim ay mabait, wala kaming ginawang masama. Ginoong Yi, ang aking anak ay ignorante. Nagalit siya sa Dragon Lord. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang angkan ng Zhao. Ang pinakamagandang lupa sa lungsod ning ay sa inyo. Mali ang akala mo, Boss Zhao. Ang humamak sa Lim Pharmaceuticals, ang anak mo. Ang gusto mong agaw kay Lin Kingsui, ang anak mo rin. Ang utang na to sa angkan ng Lin dapat bayaran. Kaya, huwag mo akong sisihin. Sinusumpa ko, si Zhao Tai, ang tangang yun. Mapuputulan ng kamay at paa, at papatalsikin magpakailanman. Kingsu, tingnan mo, napakasinsero ni Boss Zhao. Dinala pa ang kontrata sa gabi at ulan. Yung mga lupain, tanggapin mo na lang. Ituloy mo na lang na bayad pinsala. Sa kumpanya sa mga nakaraang araw. Yichen, ano ba ang itinatago mo sa akin? Bigyan mo ako ng kaunting panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Magandang biyenan, hawak ko ngayon ang isang bihirang pagkakataon. Isang malaking proyekto sa enerhiya, double ang kita. Kaya mo lang kung makikiusap ka sa iyong hiwagang kaibigan sa logistics, o kaya humingi ng tulong kay boss para makapag-ugnay, para makakuha ko ng 30 milyong puhunan. Sigurado ako. Sa angkan ng Lim, hindi ka na maghuhugas o magwawalis. Wala akong interes. Ang pondo ni Boss Su, hindi niya inilalagay sa mga proyektong basura na mas walang kwenta pa sa basura. Hoy Su, huwag mong isipin na dahil swerte ka lang ng 2 bises. Magiging importante ka na. Kung ayaw mong tumulong, kaya kung yumaman mag-isa. Huwag kang lalapit sa akin na nakaluhod at nagmamakaawa. Kanina lang, kinausap ako ni Lin Haoran. Kingsu, yung proyekto sa ibang bansa na ginagawa ni Lin Haoran. Isang malaking scam yan. Kapag nailagay na ang pera, ang yaman ng angkan ng Lim sa kalahating taon, mawawala lahat. Si Haoran, kahit madalas siyang padalos-dalos. Yan ay ipinakilala ng matagal niyang kaibigan, isang core project. Yichen, kailan ka pa naging eksperto sa pananalapi at pamumuhunan? 3 buwan, babagsak talaga yung proyekto. hay naku. 30 milyong utang. Nawaldas mo lahat. Walang kwentang anak. Ikaw, siguradong ikaw ang malas na sumumpa sa akin. Paano mo nalaman na magkakaroon ng krisis ang proyektong yon? 3 buwan na ang nakalipas, binalaan na kita na lugian. Ikaw mismo ang sakim at walang kabusugan. Ngayong nagkaganito ka, kanino mo isisisi? Hello. Pakireserve ng table para 2 sa may bintana mamayang gabi.
Yechen, hanggang kailan mo ako itatago sa katotohanan? Kinsue, sinabi ko na sa'yo. Aksidente lang talaga yon. Higit sa kung sino ako. Ang mas iniisip ko ngayon ay kung gaano ka nakagutom. Laging ako niloloko. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa? Kumain ka ng marami. Nitong mga araw ang gulo sa opisina. Ang daming problema, araw-araw kang puyat. Kitang-kita na pumapayat ka. Ulat, Dragon Lord, ang pamilyang Fang, hari ng probinsya, ay naamoy na. Ang amoy ng lumang reseta ng angkan ng lim. Sobra silang sakim. Inadala nila ang kanilang core member na si Fang Minyuan. Kasama ang elite, nagmamadaling pumunta para agawin ito. Tandaan sa masusunod na ulat. Huwag na huwag magpapakita sa harap ni King Sui. Umalis na. Yechen, alam kong paparating na ang pamilyang Fang mula sa probinsya. Sila ay higante na hindi natin kayang kalabanin. Kung sakaling dumating ang araw na hindi na kita kayang protektahan, tumakbo ka. Tumakbo ka ng malayo. Huwag kang mag-alala. Matulog ka na maaga. May bisita bukas sa kumpanya. Kailangan mong magpahinga. Boss Lin, diretsahan na lang. Ang pamilyang Fang mula sa probinsya, nagkagusto sa. Yang lumang reseta ng angkan ng lim, yan ay swerte. Parang usok mula sa puntod ng ninuno. Heto, sek na 50 milyon. Bibilhin namin lahat ng patents. Pirmahan at ang pamilyang Fang, ang magiging kalasag mo sa lungsod nin. Walang gagalaw sa'yo. Yi Fang, ang lumang reseta na ito ay ang pundasyon ng buong Lim Pharmaceuticals. Ang 50 milyon. Hindi man lang aabot sa 1% ng tunay na halaga nito. Hindi ito pag-uusap tungkol sa pagbili para sa pamilyang Fang. Ito ay tahasang pagnanakaw. Pagnanakaw, sa buong probinsya, wala pang nakakapagsabi ng hindi sa pamilyang Fang. Lin Qingchu, binibigyan kita ng pera bilang pabor. Huwag abusuhin ang kabaitan ko. Anong walang hiyang pumasok dito? Lumabas ka. Ginoong Fang, ang tsa ay pwedeng painitin muli. Kung malamig ang pagtanggap, kailangan ng buhay para painitin. Ang ganda. Sa lungsod ning na itong liblib na lugar. Isang palamuning asawa, sumalungat sa angkan ng Fang. Lin Qingchu, hinayaan mo ang tauhan mong magpakamatay. Bukas, pababagsakin ko ang Lim Pharmaceuticals. Papaluhurin kita at iaabot ang reseta sa harap ko. At magmamakaawa kang tanggapin ko ito. Yichen, napaka-impulsibo mo. Ang angka ng Fang ang hari sa lalawigan. Paano natin sila makakalaban sa maliit nating kumpanyang ito? Ipaalam sa Departamento ng Pananalapi, anumang halaga ang gugulin. Putulin ang lahat ng panlabas na linya ng pundo ng angkan ng Lim. Sa pagbukas ng palitan bukas, makita ang presyo ng bahagi ng Lim. Na bumagsak na pa ang basurang papel. Boss, Celine, apos na. Gumalaw na ang angkan ng Fang. Lahat ng pitong bangko sa lungsod ning na nakikipagtulungan sa atin. Nagpadala ng huling babala, ibalik kami sa loob ng 3 araw. Ang lahat ng pang-breeding na pautang. Kung hindi, ifa-freeze ang mga account at maghahain ng petisyon. Hello, punong Bangko Zoo. Ako si Lin Qingsu ng Lim. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng ilang araw na palugi. Tawagin ninyo agad si Boss Lin. Nagbigay na ng salita ang angkan ng Fang. Sino mang magbigay ng supply, kahit isang damo sa Lim Pharmaceuticals, ay kalaban ng angkan ng Fang. Hindi na namin itutuloy ang negosyong nakamamatay na ito. Ibalik ninyo ang pera at sirain ang kontrata. Ngayon din. Lumabas kayo. Bitawan ninyo ako. Kinsue, makinig ka. Bumalik ka sa opisina at magpahinga. Ako na ang maglilinis dito. Angkan Fang, pinangunahan ni Dragon Lord, gumastos na malaki, halos 3 bilyon. Cash flow para ibagsak ang Lim Pharmaceuticals. Nagkalat ang peking balita. Nanghihina ang misis sa sobrang pagod at stress. Malamang di na niya kaya. Kailan tayo tutugon? Kung gusto ng angkan Fang makipaglaro sa pera, ipapakita ko. Kung ano ang tunay na impyerno. Sa 10 minuto, galawin ang 50 bilyon sa Asya, buksan ang lihim na pondo. At bilhin lahat ng shares ng Lim Pharmaceuticals. Makakagambala sa pinakamataas na antas ng Financial Regulatory Bureau. Hayaan silang manood ng buong buo. Dito sa maliit na lungsod ning. Ako, si Yechen, ang nag-iisang hari ng lugar. Ngayong gabi. Ipapaunawa ko sa angkan Fang, ang teritoryong ito ay sa pamilya Ye. Boss Lin, hindi na pwedeng magpuyat pa kayo. Kung magpapatuloy kayo, magkakasakit kayo ng malala.
Sobrang pagod, nagdulot ng myocardial ischemia, kapabayaan ng pamilya. Kung naantala pa ng kalahating oras, hindi na namin kayo masasagip. Ginoo, 6 na oras na kayong nakaupo ng ganyan. Magpahinga muna. Matatapos na ang injection, stable na siya. Hindi ako pagod. Kung magigising siya at wala ako sa tabi niya, matatakot siya. Nagugutom ka ba? Bibilhan kita ng paborito mong siomay. Ang kanfang ng probinsya magdaraos ng selebrasyon mamayang hapon. Ipapahayag ng todo ang plano para muling ayusin ang lungsod ning. Ang industriya ng gamot ay pinakamahalaga ang credential. Ang ilang maliliit na negosyong umaasa lang sa lalaki para umanga. Dapat nang umalis sa lungsod ning. Ang angka ng Fang sa probinsya baka kayo makapangyarihan. Pero dito sa maliit na lungsod ning, sino ka para kausapin ako tungkol sa credential? Ang Fang, 20 bilyong kita, ngunit bagsak ang overseas investment. Umaabot ng 18 bilyon ang utang. Ngayon, bangkarote ang kumpanyang dala mo para sa subsidy. Ikaw, gago ka. Saan mo nakuha ang mga peking datos na yan? Nasaan na ang mga bodyguard? Palayasin niyo itong loko-lokong to. Walang laman, sinasabi mo sa akin na isang lalaking asawa na naghuhugas lang ng paa ang nakakita agad ng malalim na financial hole na itinago ng angkan ng Fang? Talagang hindi namin mahanap ang background niya, Boss Fang. Selyado ng napakataas na security clearance ang records niya. Ginamit namin lahat ng koneksyon. Pero ang nakita lang namin ay malabong watermark na may 2 salita, Kanglong. Fang Mingyuan, sana di mo ako binibisit kung wala namang napakalaking emergency. Ginoong Zhao. Si Chen, isang lalaking asawa, naghahanap ng gulo. Hinaharang ang daan ko. Nakalagay sa records niya ang codename na Kanglong. Pwede po ba ninyong tingnan kung ano ang background niya? Ginoong Zhao? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kunin mo lahat ng tao mo at umuwi kay NASA probinsya. Kahit ibuhos mo ang buong lakas ng angkan ng Fang, sa harap niya. Parang langgam lang kayo, katawa-tawa. Anong di mapapatawad na demonyo ng buhay? Dito sa lalawigan ng Jiangnan, walang taong di ko kaya haapin. Kung nakita na ng pulgas na to ang pangalan ko, ibig sabihin wala nang dahilan para magpatuloy pa ang buong angkan ng Fang sa probinsya. Gawin mo na. Yechen, magkano ba talaga ang gusto mo? Diretsahan na. Ang pasensya ng angkan ng Fang ay may hangganan din. Huwag mong hintayin na gibahin ko ang buong angkan ng Lim bago ka lumuhod at magmakaawa sa akin. Pagsisisihan mo ito. Una, ang lumang reseta ng Lim Pharmaceuticals ay hindi ipabibili. Yan ang pinakasagradong bagay para kay Lin Kingsui. Walang sino mang makakapanghimasok. AMEA. Pangalawa, ang lungsod ning ay sakop ko, Yichen. Hindi ko papayagan ng isang dayuhang tulad mo na maghari-harian dito. Ano ka ba ng mukha mo? Ang lakas ng loob mo. 3 araw, umalis ka sa lungsod ning. Kung makikita pa kita rito pagkatapos ng 3 araw, ang angkan ng Fang mula sa probinsya ay mawawala sa mapa ng Jiangnan.
Mula ngayon, ipagbabawal ang Lim Pharmaceuticals. Ang sinumang lalabag, ang angkan ng Fang ang bahala sa kanya. Boss Lim, nag-utos na ang angkan ng Fang. Kung magpapatuloy kami, puputulin nila ang aming supply. Kailangan naming i-freeze ang lahat ng account. At bayaran ang lahat ng utang ngayon din. Kung hindi, isasara ng korte ang mga pabrika ninyo. Dragon Lord, si Fang Minyuan ay tuluyan ng nabaliw. Pinilit niya ang lahat ng supplier at distributor, at binayaran ang mga tao sa hudikatura. Sa hitsura nito, gusto niyang lubusang sirain ang grupo ng Lim sa loob ng 3 araw. Kailangan ba nating direktang alisin siya? Sabihin mo sa lahat ng miyembro ng lungsod ng Chamber of Commerce. Putulin ang kooperasyon at resources ng angkan ng Fang dito. Imposible para sa angkan ng Fang ang kumilos sa lungsod ng bukas. Sumanchen, baliw ka ba? Paalang sa isang pangalawang klase na angkan ng Lim. Ginamit mo lahat ng resources para labanan kami, ang angkan ng Fang. Hinayupak kang anak ka. Sino ba talaga ang kinasangkutan mo dito sa lungsod ni? Lahat ng bilyon-bilyong overseas projects ng pamilya natin. Kanina lang. Pinabagsak at binenta ng ilang malalaking misteryosong pondo. Boss Lin, na-unfreeze na lahat ng aming mga naka-freeze na account. May pumasok na 300 milyon na cash flow sa company account natin. Kakapasok lang. Imbestigahan. Alamin mo agad kung saan nanggaling ang perang ito. Imposibleng ganyang kalaking halaga, perang pangligtas buhay, biglang dumating. Sa account natin nang walang dahilan. Ha? Kinsue, bakit ka nagmamadali? Anong nangyari? Yechen, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung biglang dumating na 300 milyon na pondo sa company account. Ikaw ba ang may kinalaman dito? Kahit pa si Subansheng, hindi siya maglalabas ng ganyang kalaking halaga para sa ang kanang Lim ng walang kapalit. Ang galing mo, mahal. Kaibigan ko sa long distance logistics. Narinig niya na may malaking problema ang kumpanya natin. Kaya pinadala niya agad ang perang ito mula sa labas ng lungsod. Buong gabi siyang nag-ayos nito. Long distance logistics tycoon. Ikaw, isang lalaking asawa na nasa bahay lang nagluluto. Saan ka nakakakuha ng mga ganitong koneksyon? Mahal, ang pinakamalaking sikreto ko sa buhay ay isa lang. Iyon ay simula nang makilala kita. Ang mga kaibigan kong mahihirap. Biglang naging napakabukas palad. Normal ang reading ng gas meter dito. Walang leak. Dragon Lord, may progreso na sa ipinag-utos ninyo. Aksidente ni Lolo Lin noong 3 taon. Ay lubusan nang naimbestigahan. Lahat ng pangunahing clue ay nasa USB drive ko. Hinala ko, hindi aksidente ang nangyaring yon.
Utang na loob ko sa pagliligtas ni Lolo sa akin noon ay hindi ko kailanman malilimutan. Ako mismo ang magsiyasat hanggang sa malaman ang katotohanan. Lahat ng sangkot sa krimen noon, walang makakataka sa akin. Kinsue, ang dumi-dumi ng alikabok dito. Bakit ka pa mismo pumunta sa storage room? Hinahanap ko ang lumang libro ng mga halamang gamot na naiwan ni Lolo. King Chue, anak, gusto kong malaman mo na si Yechen ay hindi karaniwang tao tulad ng iniisip ng lahat. Noon, halos mawalan ako ng buhay. Mapapayag siyang magpakasal at protektahan ka. Sa 3 taong iyon, dapat mo mabuti siyang tratuhin. Huwag mo siyang pahirapan. Lolo, ngayon ko lang nalaman ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Mga pagsubok na hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Lahat iyon para lang tuparin ang pangako sa iyo at protektahan ako. Yechen, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? 3 taon kang tiniis ang paghamak at pag-alipusta. Lahat dahil sa isang pangako kay Lolo. Tatlong taon na, halos mamatay ako sa malakas na kalaban. Si Lolo ang dumaan at nagbuwis ng buhay para iligtas ako. Nangakong itago ang tunay kong sarili at kakayahan. Magpapakasal ako sa angkan ng lim para pangalagaan ka. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay pagtupad lamang. Sa pangakong iyon, walang hirap o pagdurusang nararamdaman. Sino ka? Nakakapag-utos ng 100 truck sa isang gabi? Nakakapaglabas ng 300 milyong piso ng basta-basta? Yechen, sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Kingsue, ang sitwasyon mo ngayon. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon, isasangkot ka lang nito. Sa isang napakadilim na kawalan. Maniwala ka sa akin. Kapag natanggal ko ang lahat ng hadlang sa lungsod ning, ibubunyag ko sa iyo ang lahat ng aking mundo. Ng buong katapatan at walang pagtatago. Yechen, ang aga-aga nagluto ka na, napakahirap nun. Huwag ka nang mag-abala, umupo ka na at kainin mo habang mainit pa. Ako na ang magbubuhos ng gatas ngayon. Ang bait-bait mo talaga, mahal. Sige, hindi muna ako kakain. Pupunta muna ako sa palengke para bumili ng sariwang maya-maya. Lulutuin ko ang paborito mong steamed fish para makapahinga ka. Ling King-chu, nababaliw ka na. Ikaw na presidente ng malaking kumpanya, ay nagbubuhos ng gatas para sa isang palamunin na araw-araw naglalabat nagluluto. Ikaw, hindi naman siguro totoo na nahulog na ang loob mo sa walang kwentang basurang yon? Nanay, ito na ang huling babala ko sa'yo. Si Yechen ay hindi naging basura. Itong mga nakaraang araw. Kung hindi dahil sa kanya, sa kanyang lihim na suporta, ay matagal nang nilamon ng mga taong nasa labas. Simula ngayon, sa loob ng bahay na ito, sino mang tawagin siyang basura sa harapan o likuran. Ay, hayagang kalaban na ako, si Lin Kingsu. King Chue, ako si Tio. Nasa lobby ako ng headquarters ng grupo ngayon. Alam mo naman, nabiyak ang cash flow ng grupo. Panahon na para bumaba ka bilang chairman. Umuwi ka sa loob ng 10 minuto at isuko ang selyo mo.
Ang kanang Shen, handa mag-alok ng 2 bilyon. Pabilhin ang lumang reseta. Tumango ka lang ngayon. Kayang-kaya kong patahimikin ang pagpuputok ng iyong tiyo sa kumpanya. Ang reseta na yan, pinaghirapan ng ilang henerasyon ng angka ng Lim. Hindi ito ipagbibili. Kahit kailan. Sinong gusgusin to? Lumayas ka. May mahalagang tao mula sa kabisera sa loob. Huwag mo siyang istorbohin. Kulang pa ang 10 buhay mo para magbayad. Ang babae sa loob ay ang aking asawa. Tapos na ang 10 minuto. Oras na para uwi na kami at matulog. Ang kanang Shen mula sa kabisera, di ba? Kanina mo sinabi. Sino talaga ang walang alam sa batas? Yechen, di ba? Mabuti. Maalala kita. Ginoong pangalawa, wala sa sistema ang datos ni Yechen. Biglang lumabas ang pinakamatataas na antas ng Red Flag, Anti-Tracking Warning. Red Flag Encryption? Paano yon possible? Sa lungsod ning lang yan. Isang lalaking asawang palamunin. Paano niya magagawang? Magkaroon ng pinakamataas na seguridad ng militar? Tiyo, narito ako sa lungsod ning. May nakasalubong ako, isang lalaking nagngangalang Yechen. Napakataas ng clearance ng file niya. Saan ba siya galing? Huwag mo siyang galawin. Huwag mo siyang imbestigahan. Ang misyon mo sa lungsod ning ay makuha lamang ang lumang reseta. Pwersahin ang angkan ng Lim gamit ang purong paraan ng negosyo. Huwag kang maghanap ng gulo sa isang ipinagbabawal na pagkataong yon. Matigas si Yechen. Huwag muna siyang galawin. Pero ang angkan ng Shen ay gumamit ng lahat ng aming resources. Pinutol na namin ang lahat ng overseas financing ng Lim Pharmaceuticals. Ang galing ng mga paraan ni Ginong Shen. Ngayon ang Lim Pharmaceuticals. Naputol na ang cash flow nila sa susunod kahit sahod ng empleyado. Ay hindi na nila mababayaran. Kunin mo ang perang ito at agad na. Makipag-ugnayan sa mga oportunistang retail shareholders. Bukas na umaga ay magkakaroon ng emergency shareholders meeting. Gusto kong ikaw mismo ang mag-initiate ng impeachment motion doon. Ikaw mismo ang magtanggal kay Ling Qingsui sa kanyang nanginginig na pwesto bilang chairman. Kapag siya ay bumaba, ang reseta ay magiging atin na. Ling Qingsui, tingnan mo itong financial report. Malapit na mag-declare ng bankruptcy at mag-liquidate ang kumpanya. Ang angkan ng Shen mula sa Manila ay handang magbayad ng 200 milyon para sa basurang reseta. Bakit bang tigas ng ulo mo at ayaw mong ibenta? Gusto mo ba maging makasarili hanggang sa isama mo kaming lahat ng stockholders dito? Namamatay kasama ng kumpanya? Ama. Ang reseta ang tanging panghuli namin baraha para makabawi ang angka ng Lim. Hindi talaga pwedeng ibenta. Ang problema sa cash flow, ako na. Ang personal na lalapit sa boss ng Grupo Prosperidad para humingi ng tulong. Dragon Lord, nagbago ang sitwasyon. Si Shen Yulong ang nasa likod ng lahat ng ito. Binayaran na nilimodong ng malaking halaga. Ang 4% ng retail shareholders. Sa loob, magsisimula na. Ang impeachment vote. Baka hindi na kayanin ni Maam. Kung gusto nilang maglaro, sige, ibagsak na natin ang buong lamesa. Subancheng, agad na gamitin ang mga secret overseas fund accounts ng Longcourt. Magtanong ka ng triple. Bibigyan kita ng 10 minuto. Bilhin mo lang sa pilitan ang lahat ng available na retail shares. Nahawak ng neutral na shareholders. Lahat. Dahil desidido ang chairman, para sa kapakanan nating lahat, ako, bilang pangalawang pinakamalaking shareholder, ay opisyal na magsisimula ng impeachment proceedings. Ang mga pumakayag, natanggalin si Lim Qingsui bilang chairman. Itaas ang kamay. Tingnan natin kung sino sa bulwagang ito. Huwag galawin ang buhok ni Chairman Lim Qingsui. Sinumang magpapatalsik sa kanya ngayon. Akalabanin niya ang Grupo Prosperidad. Boss Su, ito po ay pribadong shareholder meeting ng Lim Pharmaceuticals. Bakit po kayo, isang dayuhan, ay nangingialam sa aming pamilya? Bakit? Dahil ang Grupo Prosperidad, sa loob lang ng 10 minuto, huminang 50% ng shares ng Lim Pharmaceuticals sa triple ng presyo. Ngayon, ako si Subancheng, ang pinakamalaking ganap na shareholder ng Lim Pharmaceuticals. Ang lahat ng voting rights ng 51% shares ni Miss Lim.
Ipinagkakatiwala ko sa inyo. Mula ngayon, kayo ay may absolute veto power sa Lim Pharmaceuticals. Subancheng, paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan at tapang? Ang isang maliit na mayaman ng lungsod nin, siya lang ang front, ang pupet, ang mastermind. Walang duda ay iyon. Ang napaka-elusibong si Yi Chen. Imposibleng makakalap si Subancheng ng bilyon-bilyong overseas funds sa loob ng 10 minuto. Ang taga-manyobra sa likod niya, siguradong. Iyong napakalalim na Yi Chen. Ginu. Ginamit namin ang supercomputer ng aming headquarters sa Manila para mag-analisa ng napakahingata sa mga gamitin. At ang resulta ay nagbunyag ng isang nakakagulat at nakakatakot na pagkakataon. Ang oras at motibo ay nakatago. Lahat ng detalye ay nagtugma. Si Kang Long, ang lalaking asawa ng angkan ng Lim, siya pala. Ang sinasabing, makamandag at di pangkaraniwang tagapatay na si Kang Long. Baliw na baliw ako at pinagtanggol ko. Totoong dragon na kaya lumamon ng hagdanan patungong langit. Si Gishu, tauhan ng Dragon Lord, ay sumunod sa utos, at matagumpay na nakatago sa target na lugar. Pinadala kita para magmangnan. May nahanap ka bang kapakipakinabang? Natuklasan ko na ang mga miyembro. Ay palihim na pumasok sa swipe ni Shen Yulong. Ang nakamamatay na aksidente noon ni Lolo Lim. Ang Ying ang tagapapatupad sa likod nito. At ang angkan ng Shen ay malamang. Ang bumili ng serbisyo nila noon. Kung ang mga daga sa ilalim ng lupa na ito ay kusang lalapit sa kanya, ibig sabihin ang piyesang ito ay may lihim na halaga pa. Nabuksan na ang lambat ng Dragon Court, bantayan ng husto. Ang bawat kilos ni Shen Yulong. Sundan ko ang bakas. At bubunutin ko ang napakalalim na amo sa likod ng organisasyong Ying. Hanggang sa pinakaugat at durugin sa abo. Nakuha na ang biktima. Tama ba ang tao? Sigurado ka ba na siya mismo ang target? Uminom ka muna ng mainit na tubig para kumalma, mga scam lang yan. Mga basurang text message, huwag mo nang pansinin. Basurang text message. Akala mo ba bata ako? Sino ba talaga ang kanglong sa mga text na yan? At ano ang nakakatakot na organisasyong Dragon Court na yan? Kanina, yung nakataas na siguro. Biglang tumakbo na parang takot na aso.
Lahat ba yan ay dahil sa iyo? Kingsu. Ang mundo ko ay puno ng panganib, may mga bagay na napakadilim. Mas mapanganib para sa iyo kung masyado kang maraming alam. Hindi ako takot sa mga panganib na yon. Ayoko lang maging isang tanga na laging pinoprotektahan mo sa loob ng greenhouse. Gusto kong tunay na maintindihan ang mundo mo. Sige, hintayin mo, gagamitin ko ang mga kamay kong ito para tayo. Para sa iyo ang pinakaligtas na langit. Hawak ko ang kamay mo. At ipapakita sa iyo ang nakakamanghang tunay na mukha ng Dragon Court. Maghanda ng sasakyan. Pumunta tayo sa Victoria Hotel ngayon. Huwag kang magtanong kung bakit. Opo. Kinsue, bakit ka bigla? Napunta sa ganitong lugar. Kagabi pa, nanunumpa ka sa akin. Ng mga pangakong walang hanggan. Ngayon, makikipagkita ka na naman sa ibang babae. Yechen. Ano ba talaga ang tingin mo? Sakin, Lin Kingsu. Nagpanggap ako bilang escort para kumuha ng impormasyon. Nahuli ko ang buntot ng organisasyong Ying. Kumusta? Pasensya na po kung natakot kayo. Ito ay aming kasamahan ng buhay sa loob ng base ng Ying. Pagkatapos i-test, ang aksidente ni Lolo Lim 3 taon na ang nakakaraan. Ang brake line ng kotse ay kinain at pinuputol ng acid na naiwan sa tubong ito. Kinsue, umuwi ka na agad at magtago. Ito ang pinakamasamang lihim na gamot, acid na umuubos ng buto. Ang matinding aksidente ni Lolo noon ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Dragon Lord, tingnan ninyo, noong linggo bago nangyari ang aksidente, ang sasakyan na matanda, pinakakatiwalaan para sa maintenance, ay lihim na dinala sa talyer na ito na may koneksyon sa sindikato. At ang pumirma sa resibo ng pagtangga ay si Lin Godong mismo. Lin Godong na gago. Anong karapatan niya? Paano niya nagawang patay ng ganito kalupit? Ang kanyang sariling kuya, ang taong may malaking utang na loob siya. Nalaman namin, 3 taon na ang nakalilipas. Si Lin Godong, sa ilalim ng lupa ng kasino sa Macau, natalo ng 300 milyon. Isang napakalaking utang sa sugal, inatarget siya ng sindikato. Ngunit sa susunod na araw matapos ng aksidente, ang napakalaking utang ay biglang binayaran ng isang misteryosong overseas account. At ang may-ari ng account na iyon ay ang pangunahing white glove ng Ying Organization. Yi Chen, yang palamunin kang walang kwenta. Anong gusto mo? Bahay ko to. Sinong naglakas loob sa'yo na pasukin ang tahanan ko? Guard. Nasaan ang mga guard? Basagin ang binti nitong sila ulo. At itapon sa labas. Dito, tingnan mong mabuti ang mga nakakadiring bagay na ito. Sa alaala mo, pamilyar ba ang itsura nito? Anong ginagawa mo rito? May hawak na tubong bakal? Loko ka ba? Lumabas ka na ngayon din. Lahat ng guard sa labas, pinatulog ko na. Huwag magmadaling magkaila. Basahin mo muna itong mga dokumento. Balikan mo sa isip kung kaninong dugo ang ginamit para bayaran. Yung 300 milyong utang mo sa sugal. Sa susunod na araw matapos ng matinding aksidente ng matanda, ang Ying Organization gamit ang overseas account ang nagbayad ng nakamamatay mong utang. At itong fatal na break line na ito, ebidensya na ikaw at Ying ang nagsabotahe.
Yechen, ang kanang ye, ang kanang ye. Talagang napilitan lang ako. Yung mga yun, mga demonyong walang puso, pinatutok sa ulo ko ang baril. Hindi ko talaga alam noon na gagawa nila na masama si kuya. Napapatayin nila siya. Siya ang iyong kuya, nagpalaki sa'yo. Para lang makaligtas ang sarili mo, ipinagkanulo mo ang buhay niya. Ang paghiganti para sa dugo ni Lolo, ako mismo ang gaganti. Pero hindi kita papatayin ngayon, gusto kong makita mo ng harapan. Paano mawawala ang kapangyarihan ng angkan ng Lim? Na pinaghirapan at pinagpawisan mong makuha. Bilis, gawin mo na. Agad-agad, ilipat mo sa ligtas na overseas account. Ang natitirang 30 milyong piso na liquid funds. Sa general ledger ng Lim Pharmaceuticals. Lahat, walang matitira. Ano tong 30 milyon na to? Bakit ang receiving account ay isang offshore shell company? Lin boss, Lin, ito, wala talaga akong kinalaman dito. Ito, yung dinala mismo ni Vice President Lim kaninang umaga. Lalako niyang Emma, pumasok ng mahas sa Finance Department. At pinilit niyang i-approve. Patigas ang ulo niya, sinasabi niya. Ito'y emergency fund transfer na napaka-urgent. Tito, nababaliw ka na ba? Illegal ang paglilipat ng assets ng kumpanya. Narapat ba ito kay Lolo na nakahiga sa ospital? At sa buong buhay ng pinaghirapan? Ano ba alam mo, batang to? Dapat talaga sa akin ang kumpanyang ito. Anong mali sa pagkuha ko ng perang talagang sa akin? Yechen. Naku, Lolo Yi, kasalanan ko lahat. Pakiusap, maawa ka naman, hayaan mo akong mabuhay. Tatanungin kita ng isa lang. 3 taon na ang nakalipas. Bukod sa pagpirma mo sa repair order, ikaw ba talaga ang sumira ng preno ni Lolo? Tito Dong, ano ang tinatanong niya sa'yo? Baka hindi aksidente ang matinding aksidente ni Lolo noon. Ling Odong. Ipinangalan ni Lolo ang bahay para bayaran ang utang mo sa sugal. Ngayon, sabihin mo ng tapat sa akin, sa puso mo. Tungkol sa aksidenteng halos ikamatay niya. Ano talaga ang nangyari? Ako ang may gawa. May lumapis sa akin mula sa Ying, sinabi pag namatay si kuya. Ako na ang chairman, at babayaran nila ang malaking utang ko. Yung erosion acid na pumutol sa brake disc. Ako mismo ang nag-apply. Bakit? Hayop ka talaga, gago ka. King Chue, tulungan mo ang tito mo. Ayokong mamatay. Alam ko ang lihim na meeting place ng Ying.
Dito sa lungsod Ning. Kinsue ngayon. Iyak mo lang ng iyak. Sinusumpa ko, Yechen, pagkatapos ng gabing ito. Hindi na kita pahihirapan kailanman. Kahit isang patak ng luha, sinumang magpapaiyak sa'yo, papatayin ko. Ihatid agad si Ginang sa gila sa kabila ng bundok ng litas. Dagdagan ng seguridad para makapahinga siya ng mahimbing. Opo. Nakuha ng Heaven's Net ang lihim na utos mula sa dark web. Nagpadala ang Ying ng mga class na mamamatay tao. Napakalupit na lihim na pumasok sa lungsod Ning. At ang kanilang panghuling target na papatay ay walang iba kundi si Ginang Lim na kakalabas lang. Gishu, ang basurang ito ay sayo. Gamitin mo ang anumang parusa. Sa loob ng 10 minuto, dapat mong mapasabi ang lahat ng alam niya. Hindi maabot ang numerong ito. Ying, kapag may nahipo sa kanya, kayong lahat. Bubunutin ko ang inyong buong organisasyon at isasama sa libingan. Sabihin mo sa akin kung nasaan si King Su. Mga demonyo, lahat sila ay nakaitim. Pinatumba nila ang mga bodyguard ng mabilis. Si King Su papasok sa isang itim na van. Na walang plaka at umalis. I-activate ang hula, unang antas. Utusan ng hacker team. Napasukin at agawin ang control. Sa lahat ng CE system ng lungsod Ning. Bukod pa rito, gamitin ang lahat ng intelligence network para maghanap. Ishui, Ang habang na ito ay malubhang lumalabag. sa pinakamataas na seguridad ng bansa. Wala akong pakialam sa seguridad. Kailangan ko siyang mahanap ngayon. Kung hindi matukoy ang lokasyon sa 3 minuto, ang lahat ng personnel ay tatanggap ng pinakamataas na parusa. Dragon Lord. Nahanap ng target na sasakyan. Ito ay tumatakbo ng napakabilis. Patungo sa abandoned chemical plant sa silangan. Target na hinto ay nasa core reaction pump area. Dragon Lord, malinaw na naghanda si Ying ng sunod-sunod na bitag. Hayaan mo kaming mga kapatid na durugin ang mga basurang ito. Ngayong gabi, walang sinuman ang dapat sumuway sa utos at sumunod. Dugot utang ko kay Lolo, 3 taon na. Kailangan kong bayaran ito ng sariling kamay. Isa ang silangang distrito. Kahit isang langaw, hindi dapat makalabas sa bilog. Pahinga ka muna, ganda. Ngayon, kung ang tangang si Yechen na yon ay maglakas loob na tumapak dito, sisiguraduhin kong hahatiin ko siya ng paisa-isa sa hap mo. Tatlong taon nang di nakagalit, naninikit ang buto. Kayo munang basura ang magpapainit sa akin. Sugod, huwag ninyong palalayasin. Gamitin ang lahat ng puwersa. Kinsue, pasensya na, nahuli ako. Pinahirapan ka nila.
Yechen, saan ka ba talaga nagpunta nitong 3 taon? Paano ka nagkaganito karaming nakakatakot na pekla? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mong tandaan mula ngayon. Kahit gumuho ang langit. Nandito ako, si Yechen, para protektahan ka ng buong buhay. Yechen, huwag kang umalis. Huwag mo akong bibitawan, huwag. Ulat, Dragon Lord, napatunayan na ang impormasyon. Pangalawang pinuno ng Ying, 10 minuto na ang nakaraan. Lihim na dumating sa lungsod Ning. Napakayabang. Direktang hinihiling na makipagkita sa iyo sa Peninsula Tia House para sa harapang pag-uusap. Yechen, diretso na tayo. Ibigay mo lang ang kalahati ng kapangyarihan sa Dragon Court. Aalis kami sa lungsod Ning. Maaari pa kitang kahabagan. Iyakin ang kaligtasan ng angkan ng Lim habang buhay na panatag. Dinukot ninyo ang asawa ko at sinaktan siya. Pinabayaan niyo siyang mabasa sa ulan ng kalahating oras. Huwag magdalawang isip. Gamitin mo siya para sa angkan ng Lim. Magiging mapayapa ang lahat mula ngayon. Panalo ka sa negosyong ito. Ano pa ang hinihintay mo? Sinaktan mo ang asawa ko at ngayon ay may mukha ka pang. Umupo rito sa harap ko at makipagnegosasyon. Tapos na ang usapan. Ang lungsod Ning. Ang magiging libingan niyong lahat sa Ying. Utos ng Dragon Lord. Ang lahat ng miyembro ng Dragon Court makinig. Ipatawag agad ang 12 general. Iwanan ang lahat ng gawain at maghanda sa digmaan. Pagtipon sa lungsod Ning. Sa wakas, matagal kong hinintay ang araw na ito. Ang tawag ng Dragon Lord para sa pagpatay. At ang target ay ang organisasyong Ying. Napaka-interesant. Ang aking espada ay matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito. Panahon na pa muling makita ng mundo. Ang tunay na pangamba ng Dragon Court kapag humugot na ng sandata. Maligayang pagdating sa 12 general. Pumunta sa lihim na hasyenda. Lao Su, salamat sa pagiging matatag at bantay ng Dragon Lord. Salamat sa iyong pagtitiis at pagtatanggol kay Dragon Lord. Ulatan kay Dragon Lord, naghintay ang mga kapatid ng 3 taon. Narito na ang 12 general. Saan man ituro ang aming espada, handang mamatay. Ibigay ang pinakamataas na utos, Dragon Lord.
Ang natalo ay magnanakaw, ang nagwagi ay hari. Para sa mas malaking layunin, nagtiis ako rito ng 3 taon. Mukhang may mga tao sa mundong ito. Naakalay ang aking espada, si Kanlong, ay lubusan ng nangalawang na. Wakas na ng mga hayop na to. Sundan ang Dragon Lord hanggang kamatayan. Patayin silang lahat. Lisanin agad. Isang kulay lang sa lungsod Ning. Ang kulay ng dugo ni Ing. Kanglong, pamilyar ba ang tunog na to? Humarap ka kay Mo. Sisiguraduhin kong durugin ang bawat buto mo. Dalhin ang token sa abandonadong pantalan para palitan siya. Kapag may nakita akong daga na sumusunod sa akin, pugutan ko ng ulo. Bumalik. Full speed papuntang pantalan sa labas ng lungsod. Dragon Lord, sobrang delikado. Si Emperor Yi ay naglagay ng bitag sa pantalan, walang blind spot. Kung walang blind spot, diretso tayo sa gamit armored vehicle, daanan ang pintuan. Walang awa. Walang matitira. Dragon Lord, sobrang peligroso yan. Si Emperor Yi ay tusong-tuso. Tiyak na may nakahandang malakas na explosive device. Kung mag-isa kang sasalakay sa haapan, isa kang nagpapakamatay. Para sa kaligtasan, kailangan nating sumugod mula sa gilid. Palihim sa ilog at gulatin sila. Tinanggihan mo ang 13 saksak para sa akin. Ibinuwis niya ang buhay niya para sa akin. Ngayon, kahit ibuwis ko ang buhay ko, kailangan kong bayaran ang utang na loob na yon. Lahat magtago agad sa magkabilang panig at maghintay ng senyas. Walang paputok hanggat hindi ko ibinibigay ang senyas ng aksyon. Matanda, huwag kang mangarap. Ang duwag na Kanglong na yan, hindi kanya ililigtas. Isang makasarili lang yan. Ang iniisip niya lang ay ang kapangyarihan at posisyon niya. Bakit siya pupunta rito para mamatay? Hindi niya ibibigay ang pinakamataas na token. Kaya nga ako umalis at nagtayo ng sarili kong grupo. Dahil nakita ko ang peking pagmumukha niya. Talagang traitor ka. Hindi mo siya kilala. Hindi ka karapat-dapat maglingkod sa kanya.
tapat sa kaibigan, handang isakripisyo ang lahat. At ikaw, isang traidor na basura, habang buhay kang mananatiling isang hamak na uod na nagkukubli. Sa lilim ng kanyang nakasisilaw na kadakilaan. Magdurusa ka ng walang hanggan, matandang hayop. Gusto mo bang mamatay? Dragon Lord, may problema. Yung siraulo na si Kanglong, nag-isang nagmaniho ng sira-sirang sasakyan. Sinarado mismo ang pangunahing pasukan ng pantalan. Hahaha, Kanglong, tanga ka talaga. Isuko mo na ang pinakamataas na token, o pindutin ko lang. Ang pampasabog, ikaw at yung halos patay na. Matandang yan ay magiging tatad na lamang ng laman. Igilan mo ang mga salita. Saan ang token? Ihagis mo rito ngayon. Ha? Walang laman. Niloloko mo ako. Mga tao, paputukan niyo siya. Gawing sangkaterbang butas-butas ang katawan niya ngayon din. Nang pumunta ako dito ngayon, wala sa isip ko. Ang pagpapalit gamit ang walang kwentang token na yan. Napakahalaga ng buhay ni Moye. Ipapalit ko ang sarili kong buhay para sa kanya ngayon. Lahat kayo dito ay mamamatay. Mga kapatid, gawin niyo ang dapat gawin. Walang dapat mabuhay. Patayin niyo ang lahat ng traidor na ito. Mawala ka na. Dito ang magiging libingan mo.
Masyado kang mabagal magdesisyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay nang itinuring kitang tunay na kapatid sa hirap at ginhawa. Naubusan na ako ng pasensya. Saan mo ikinulong si Muye? Huli na ang lahat. Nakakadena yung matanda sa pinakadulong. At low-ari container sa silangan. Sa ilalim ng upuan niya, may nakakabit na 20 kilo na malakas na bomba. Kahit ang Diyos mismo, hindi na siya maliligtas. Naipindot ko na ang detonator. 3 minuto na lang ang natitira. Panoorin mo ng harap-haapan kung paano siya magiging karneng giniling sa hangin. Delikado, Dragon Lord. Nakadeadlock na ang detonator system. Hindi na mahahack. Wala pang 2 minuto bago sumabog. Umalis na kayo agad. Tumahimik kayong lahat. Kahit abutin ako ng impyerno, ililigtas ko si Mo ng buo at ligtas. Tangang bata, umalis ka na. Iwan mo ako, mamamatay ka. Ikaw ang nagligtas sa akin. Noon, hinila mo ako sa gitna ng mga patay. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayang talikuran ng taong nagligtas sa buhay ko. Wala tayong pagtataksil. Mabubuhay o mamamatay tayo ng magkasama. Basahin mo yan. Nababaliw ka na. Dok, pakiusap, sabihin niyo sa akin ang asawa ko. Himala sa medisina na nabuhay siya. Dose-dosenang nakamamatay na piraso ang nakuha namin sa kanyang likod. Grabe ang pagdurugo niya. Pero sa tinding lakas ng loob niya, nakaligtas siya. Ang samantalang stable ang kalagayan niya. Salamat, Doc. Kumusta na ang asawa ko? Pwede ko ba siyang makita? Kung iiwan mo ako at mamamatay, hindi kita patatawarin.
Gising ka na. May sikreto ako tungkol sa bata na sasabihin sa'yo. Nakagising ka rin. Alam mo ba kung paano ako nagtiis nitong 3 araw? Mahal, Ano ba iyong sikreto mo? Ano ang iyong lihim? mahal na kita, gago. Dragon Lord, gising ka na. Narito ako para magulat. Ang pangunahing base ng Ying Organization ay lubusan ng winasak. Nahuli ng buhay si Yedi. Ang mga may kinalamang tauhan ay kasalukuyang naghihintay sa isang lihim na likuran ng ospital. Pa sa huling turnover sa inyo. Kanglong, nanalo ka. Natalo ako ngayon dahil mali ang pagtantya ko sa katapatan ng mga asong ulol mong tauhan. Yedi. Malaking pagkakamali ang nangyari sa'yo. Hindi ka natalo ngayong gabi sa sirasirang pantalan na yon. Nahangin lang, sumasama na ang bibig ng tao. Ano? Takot ka na? Mula nang mangahas kang galawin ang pamilya ko, patay ka na sa paningin ko. Hindi lang teritoryo ang nawala sa'yo, kundi pati ang karapatan mo na magkaroon ng EA na reinkarnasyon. Dahil na, bigyan siya ng pinakamataas, pinakasigurong EA detention package. Kingsu. Tapos na ang mga madilim at malas na araw. Bukas, isuot mo ang pinakamahal mong damit. Kunin mo ang lahat ng sayo. Maging isang bossy na siye. Boss Lin, paano po balak ng inyong kumpanya? Nagamitin ang lumang niseta para magmonopolyo at kumita. Ang layunin ng Lim Pharmaceuticals ay hindi ang makipag-agawan sa kapwa para lang sa tubo. Ang reseta na iniwan ng lolo ko ay para tumulong sa mga may sakit. Hindi para habulin lang ang pera. Ngayon, ipinapahayag ko, ibabahagi ng Lim Pharmaceuticals ang kaalaman sa lumang reseta na ito. Ay open source namin ang formula. Tulungan ang mas maraming pasyente. Mananatili kaming tapat.
Mabait na manugang. Lahat ng kasalanan, kasalanan ko. Hindi ko dapat sinigawan at binuhusan ka. Pakiusap. Huwag kaming palayasin, baka mamatay kami sa gutom. Ma, anong drama ito? Anong ginagawa mo? Ang lamig ng marmol sa sahig, baka masakit ang tuhod mo. Kung may sasabihin ka, tumayo ka na at mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang mag-alala, gagampanan ko pa rin ang tungkulin kong anak. Mag-enjoy ka sa kayamanan ng angkan ng lim hanggang gusto mo. Ang basag na salamin, may basag pa rin. Mula ngayon, sa isang bubong lang tayo, bilang magkakamag-anak. Pero huwag na mapanggap na magkaibigan, ma. Mas mabuti pang mag-ingat ka araw-araw. Ginoong Lim, kung hindi mo babayaran ang 1 milyong pisong utang, gagawin kitang pulutan ngayon din sa harap ng buong pamilya mo. Pupugutan kita ng mga kamay at ipangsasawsaw sa suka. Mabuting bayaw, ikaw ang dakilang Dragon Lord. Galawin mo lang ang daliri mo, iligtas mo ako. Sisiguraduhin kong maglilingkod ako sa iyo hanggang kamatayan. Hindi, gagawin kitang asong sunod-sunuran. Sino ang gusto mong kagatin? Kakagatin ko. Aw aw aw. Kunin mo ang walang kwentang perang ito. At huwag ka nang magpakita sa angkan ng lim kahit kailan. Salamat bayaw sa pagsagip sa akin, isusumpa ko. Hindi na ako sa sugal kalanman. Mali ka ng akala. Ang seki na yon. Kahit na ba ay pakulang ngayon ng anilis. Sa mundong ito. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon. Sa susunod, kahit mabulok ka sa kalye at kainin ng mga asong kalye, wala nang lilingon sa'yo. Yachen. Magpakasal ulit tayo, isang kasal na pambongga. Ngayon, hindi na ikaw ang hahabol, ako na ang lalapit sa'yo. Oras na, malugod nating tanggapin ang ating dakilang Diyosa ng Dragon Court. King Su. Ngayong araw. Ikaw talaga ang pinakaganda sa buong Sansinukob. Hahaha. Binabati kita, dakilang Dragon Lord. Hari ng lungsod ning, sa sahig lang pala natutulog. Hoy, hoy. 3 taon na ang nakalipas. Sa paningin ng mga bulag na tao,
Isang tunay na walang kwenta lang ako. Araw-araw, nasa kusina, naglalaba, nagluluto, tinitiis ang paghamak. Pero hindi ako nagsisisi sa 3 taon ng paghuhugas ng plato. Dahil si Kingse ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Basta't gusto niyang bumalik, nandito lang ako palagi para sa kanya. Yechen, parang panaginip lang ang lahat ng ito. Magtapat ka nga, ito lang ba talaga? Ang malaking sekreto mo, Uy, chismosa, anong sekreto pa ba ang gusto mong malaman? gaano ba karami ang itinago mong yaman? 10 bilyon mo tapos 3 bilyon. Hindi mo na nga binanggit. Eksaktong bilang. Di ko na binilang, di naman ako magaling sa math. Mga 7 super gold mine lang naman ang na-invest ko sa abroad. Basta magtipid ka, sapat na to para sa atin at sa anak natin. Kahit na mabaldas ka pa. Alaynan. Sa tingin mo ba talaga, ganon ako kagastador? Lenny, Kung hindi mo ako nakilala noon, mananatili ka pa ba sa lungsod ning? kung saan wala ka. Para sakin, wala yon kundi mga walang kwentang latitude at longitude. Dragon Lord, ano ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay? Pamamahala sa mundo kasama ang Dragon Court, pag-aaral ng lumang reseta. O ang manatiling ordinaryong tao kasama ako? Ordinaryong tao na siyam to 5. Sagana kong to. Di sasapat ang sahod mo para buhayin ako. Ano ka ba? Bilyonaryong presidente ng Lim Pharmaceuticals, di ka kayang buhayin? Noon, kahit yung malayong kamag-anak ng angkan ng Lim. Ayaw sa akin. Lalaking asawa lang daw ako, ang kusina lang. Hugas ng pinggan, luto ng pagkain. Tumigil ka. Huwag mo nang ulitin yung 3 salitang yan, kung hindi. Wala kang hapunan at sa sofa ka matutulog. 3 salita bawal. E di 4 na salita na lang. Gusto kong maging lalaki mo lang. Ang kayamanan at kapangyarihan para lang yan sa akin. Ang pinakamalaking sikreto ko sa buhay ay kung paano kita palaging pagbigyan at alagaan. Boss Lim, gusto namin ng libreng pagkuha sa lumang reseta ng angkan nyo. Hindi pwede. Pumayag ka ngayon o gagamitin namin ang malakas naming kapital para i-block ang Lim Pharmaceuticals sa buong mundo. Hahaha, Boss Lim. Tingnan mo, ganyan ba ang pagtanggap sa bisita ng angkan ng Lim? Kahit sino na lang ba pwedeng pumasok sa opisina mo? Hahaha.
Ano nang pinadala mo kanina? Wala lang. Sinako ko lang ng tuluyan yung Overseas Alliance na yon bilang bagong laruan. Na, ikaw na ang mayaman at abala. Maykin, napakayaman mo na ngayon. Bakit ganyang klaseng palamunin pa ang napangasawa mo? Kahit nagkataon lang na yumaman ang angkan ng Lim ngayon, sa butot balat nila, dugong mababa pa rin ang nananalaytay. Kahit ang manugang, napakahirap tingnan. Katawa-tawa talaga ang pamilyang mayaman na to. Isa lang naman yang nagbebenta ng kung ano-ano. Si Yechen ang pinakamahalaga. Pinakamagaling na lalaking asawa ng angkan ng Lim. Pupunitin ko ang bibig niya. Ha? Ha ha ha.
Ang napakagandang islang ito, binili ko talaga para sa'yo. Espesyal na regalo para sa honeymoon natin. Ginungi, binabati ko kayo. Buntis po si MS Lim. Ha? Hahaha, sindihan agad ang mga pinakamahaling fireworks sa buong lungsod na bilyon ang halaga. Sa isang lugar na napakalayo, may isang kaharian na kung saan nakatira ang isang napakagandang prinsesa.
Sa tingin ko, mas maganda ang karakter na ito. Hindi, mas maganda itong karakter. Ito ang mas maganda.